Hindi ba't mas mahalaga po ang ginagawa natin sa harap ng Diyos kaysa sa harap ng tao? Napakadaling magkasala sa isip. Wala po itong hinihintay na oras or opportunity. Kahit saan, kahit kailan, pwede. At anumang pilit natin pagandahin, yung panglabas natin ng nyo, mga kilos natin, wala itong kwenta kung ang puso, kung sa puso natin ay hindi ito totoo. Ang laman ng iyong puso ang nagpapakita kung sino ka talaga. If we want to know who we really are, let us look at our hearts, look at our thoughts. Those gauge who we really are. Sabi sa 2 Corinthians 7 verse 1, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. We are called to holiness. We are called to purity. Sabi ng Panginoon, be holy, or I am holy. At upang mapigilan ang kasalanan sa puso, kailangan i-diagnose ito kung saan ito nagmumula. Tulad ng isang sakit, ang kasalanan ay kailangan pigilan kung saan ito nagmumula. Pero bago po ang lahat, alamin muna natin kung paano kumikilos ang kasalanan. Meron pong libro na ang title niya ay The Vanishing Conscience. Sinulat siya ni John MacArthur. Isa po itong magandang libro. Meron mga chapter kung saan tinatalakay niya kung paano kumikilos ang kasalanan. Sabi doon, meron pong 3 paraan kung paano kumikilos ang kasalanan. 3 paraan. Sin works in the past, it works toward the future, and it works in the present. Sin works in the past, it works toward the future, and it works in the present. Number 1. Sin works in the past by remembering. By remembering. Sin works in the past when we remember old sins, when we cherish the memory of a sin in the past. Ang ating pong alaala ay isang blessing galing sa Panginoon. Ito ay para makabuo tayo ng mga relasyon sa iba't ibang tao. Kaya naman pag may Alzheimer's ka, hindi ka makabuo ng relasyon dahil wala kang maalala. Ang memory ay isang magandang bagay. Maaari nating balik-balikan ang magandang bagay. Minsan pwede mo pang pagandahin yung image ng isang bakasyon dahil hindi mo na maalala yung binastos mo. Pero dahil po sa kasalanan, nasira ang purpose nito. Nahihirapan po tayong kalimutan ang mga nagawa nating kasalanan. Kaya kung may mga pamilyar na tunog, lugar, madali nating maalala yung mga kasalanan. Kaya sa ating lahat, huwag po nating punugin ang ating mga buhay ng kasalanan. Dahil pagtanda natin ito ang magdidictate ng character ng temptation sa atin. Lahat ng mga masasamang ugali, lahat ng mga pangungopya sa test, mga pangungodigo, mga pandaraya sa exam, mga kasinungalingan, mga away, lahat po yun maaalala natin. May mga tinignan ba tayo na hindi natin dapat tinignan, mga pinanood na hindi dapat pinanood, mga bagay na tinikman na hindi dapat tinikman. Kaya dapat po maging maingat tayo sa ating mga experiences. Sa Ezekiel 23 verse 19 po, kinondem ng Panginoon ng Israel for multiplying her harlotries. Paano? By remembering the days of her youth. Pinalala po nila muli ang mga kasalanan nila sa Egypt. Kaya kung patuloy po natin ang alalahanin ng mga kasalanan natin sa nakaraan, patitigasin natin ang ating puso. That is how sin works in the past. Number 2. Sin works in the future by planning. Planning sin. Marami pong sinasabi ang Bible tungkol sa mga taong nagpaplano ng kasalanan. In Psalms 36 verse 1, transgression speaks to the ungodly within his heart. There is no fear of God before his eyes. Sa isa pang translation,
Sin whispers to the wicked deep within their hearts. So verse 4, he plans wickedness on his bed. He sets himself on a path that is not good. He does not despise evil. Ano ang mga iniisip natin pag tayo ay mag-isa? Pag wala tayong ginagawa? Sa Proverbs 12 verse 2, a good man will obtain favor from the Lord, but he will condemn a man who devises evil. Proverbs 15:26, evil plans are an abomination to the Lord. Don't plan sin. Kasalanan po ito sa Diyos. Ay, mamamapya na lang ako bukas. Pag nakita ko tong taong ito, humanda siya sa akin. Huwag tayong magplano ng kasalanan. Anger, pride, selfishness. Let us not plan sin. Number 3. Sin works in the heart by imagining. By imagining. Ang lahat ng mga crime, mga pagnanakaw, mga pang-rape, mga pampatay, hindi yun bigla lang ginawa. Pinag-isipan yun. Ilang beses nila itong iniisip, sinimulate sa kanilang utak hanggang sa ginawa na nila. The heart begins to imagine sins before it acts them out. That is how sin works. Sin works in the past by remembering, works in the future by planning, it works in the present by imagining. At ngayon, alam na natin kung paano kumikilos yung kasalanan. Punta na po tayo sa ating text sa Romans 6 verse 12 to 14. Ang text po natin ay isang conclusion sa isang argument. Kung mabasahin po natin yung mga naunang verse, pinapakita na tayong mga Kristiyano ay hindi dapat mamuhay sa kasalanan. Sabi sa Romans 6 verse 2, tingnan po natin. How shall we who died into sin still live in it? We are dead to sin. Sa verse 6 to 7, our old self, yung dating tayo na alipin na kasalanan, wala na. It was crucified with Christ in order that our body of sin might be done away with, so that we will be no longer slaves to sin. For he who has died is freed from sin. Freed from sin. Malaya na tayo sa kasalanan. Dati kang alipin ng kasalanan, dati po tayong pagmamayari at kinontrol nito. Pero pinalaya na tayo ni Kristo. He bought us out of the slave market. He purchased us with His blood. And we are now His. Ngayon na pang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Natalo na siya. Wala na ang kapangyarihan ng kasalanan. At nakakalungkot na kahit kaya natin, kahit na tayo lang may advantage, madalas pa rin tayong matalo. Treat sin like the slave it is. Don't let sin reign in your heart. Huwag mong hayaang magkaroon uli ng kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo. Yun ang dapat na attitude ng isang Kristiyano sa kasalanan. Narinig na natin ngayon, napatay na tayo sa kasalanan. At dapat nating tatuhin na alipin ng kasalanan. Now the question is, how? How do we kill sin? Basahin po ulit natin sa Romans 6 verse 12 to 14. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its lust. And do not go on presenting the members of your body to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those alive from the dead, and your members as instruments of unrighteousness. So verse 12 po. Do not let sin reign in your mortal body. Patay na tayo sa kasalanan. Wala nang hawak ang kasalanan sa atin. Hindi na tayo kagaya ng dati na sunod-sunuran sa kung anong gusto ng ating laman. We are now slaves of righteousness. We are now slaves of obedience. Huwag natin pagharilin ng kasalanan sa ating buhay. Huwag natin tulungan ng kaaway na magkaroon ulit ng hawak sa atin. Ang tanong paano?